Ngayong araw sa Papa Dudut Stories, may paniniwala tayo na akala natin ay panakot lang sa mga bata. Pero kung marunong lamang tayong magmasid sa mga tao at mga pangyayari sa ating paligid, marami po tayong matutuklasan na akala natin ay hindi totoo pero totoo pala. Hindi lahat ng nakakatakot ay katang-isip lamang at mas lalong hindi lahat ng tao ay pwede nating pagkatiwalaan. Dahil minsan sila pa ang magdadala ng bangungot sa ating tunay na buhay. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga ka-online na palagi nakasubaybay dito sa inyong channel. Sobrang naaaliw talaga akong pakinggan lahat ng sulat na inyong binabasa. Pampatanggal ko rin kasi yon ng stress sa trabaho ko at iba pang gawain dito sa bahay. At sa totoo lang ay matagal-tagal ko na rin pong pinag-isipan kung dapat ko nga bang gawin ito sa ngayon, ang pagsulat nitong kwento ng buhay ko. Dalawa kasing dahilan ng pumipigil sa akin. Una ay baka isipin ng inyong mga tagapakinig na gawa-gawa ko lamang ito. Pangalawa ay natatakot din ako na baka nang dahil sa sulat na ito ay manganib ang buhay namin ng anak ko. Pero Papa Dudut, isa sa mga nagtulak sa akin na ituloy itong sulat ko ay para na rin siguro maiparating sa lahat na ang pangyayaring ito sa buhay ko ay pwedeng mangyari sa buhay ng kanino man. At para na rin maitago at maprotektahan ang aming kaligtasan ay marami akong pangalan at lugar na binago dito sa aking kwento. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jake. 35 years old, dating nagtatrabaho sa Maynila pero ngayon ay dito na nakatira sa aming probinsya. Sisimulan ko ang kwento ko sa kung paano ko nakilala si Elena. Ang babaeng bumihag ng puso ko at hiniling ko noon na makasama sa panghabang buhay. Sa Maynila pa ako noon nakatira at nagtatrabaho nang makilala ko si Elena sa isang coffee shop. Kaharap ko ang laptop ko noon at nagtatrabaho ako ng mga oras na yon. Isa kasi akong developer programmer kaya kahit na wala ako sa opisina basta may maayos na laptop at internet connection ay makapagtatrabaho ako ng maayos. Nang mga oras ngang yon ay may isang morenang babae na mahaba ang buhok na hanggang balikat, bilugan ang mga mata, matangos ang ilong at may kapayatan ang nagtanong kung pwede siyang makishare ng table sa akin. At dahil wala naman akong ibang kasama at may dalawang bakanting upuan pa doon ay kaagad naman akong pumayag. Tahimik lang ako noong nagtatrabaho at ganun din siya habang nagkakape. Pagkalipas nga ng ilang minuto nang matapos ko na ang ginagawa ko ay saka ko lang kinain ng tinapay na nasa tabi lang ng laptop ko. Noong ko lang napansin na parang matagal na pala akong pinagmamasdan ng babaeng kasama ko sa lamesa. Nginitian ko siya at ganun din siya sa akin. At dahil hindi na ako busy sa trabaho noon at talaga namang nagandahan ako sa kanya, ako na ang bumasag ng katahimikan na namamagitan sa aming dalawa. Tinanong ko kung may hinihintay ba siya. At sinabi niya na wala naman daw. Nagutom lang daw talaga siya kaya siya napadaan doon pero pauwi na rin daw talaga siya. Nagkatanungan na rin kami ng pangalan hanggang sa pati na ang ginagawa namin sa buhay. Hindi ko alam Papa Dudut pero sobrang gaan kausap ni Elena. Nang araw na yun ay stress na talaga ako sa ginagawa ko sa trabaho pero nawala ang lahat ng yon habang magkausap kami ni Elena. At syempre hindi talaga ako pumayag noon na hindi makuha ang pangalan niya sa Facebook para ma-add ko siya. Kaya lang sinabi niya noon na wala siyang social media account. Kaya first name at cellphone lang ang naiwan niya sa akin. Inisip ko noon na baka hindi niya lang din ako type kaya siguro ayaw niyang ibigay ang Facebook niya. Kaya hindi ko na rin siya tinext kaagad noon.
Kaya lang Papa Dudut, hindi na maalis-alis si Elena sa isipan ko mula nang makauwi ako sa apartment namin. Nakikita ko ang magandang mukha niya at naririnig ko ang boses niya sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko. Pinagsawalang bahala ko lang yon, pero ilang araw din akong nagkaganon. Lalo na nang magbaka sakali ako Papa Dudut na magkita ulit kami sa coffee shop, pero hindi nangyari. Kaya naman hindi ko na rin napigilan ang sarili ko at tinawagan ko na rin siya. "Hello? Sino to?" Tanong ng boses ng babae sa kabilang linya. Hindi ako pwedeng magkamali noon at sigurado ako na boses yon ni Elena. "Hi, good evening, si Jake to. Si Elena ba tong kausap ko ngayon?" Medyo kinakabahan at nai-excite na tanong ko. "Jake? Yung matangkad na lalaki na nakasama kong magkape noong nakaraang linggo?" Patanong na sagot niya. "Oo, tama ka. So si Elena nga tong kausap ko ngayon, oh." Paninigurado ko. "Oo, ako nga. Mabuti naman at tinawagan mo ko, no? Akala ko hindi na kita makakausap." Natatawang sabi pa niya. "Ibig sabihin hinihintay mo ang tawag ko?" Tanong ko. "Oo naman. Kinuha mo ang number ko tapos hindi mo naman pala ako tatawagan. Ano kaya yon? Daig mo pa ang mga nanggo-ghosting na boyfriend?" Muling natatawang sabi niya. "Nako, pasensya ka na ha, naging busy lang ako sa trabaho kaya ngayon lang ako nagkaroon ng libreng oras." Sagot ko naman. "Ayos lang yun, ang mahalaga ay magkausap na tayo ngayon." Wika naman niya. "Ang totoo Elena hinintay kita na bumalik doon sa may coffee shop kaya lang naging busy ka na rin yata." Medyo nahihiyang pag-amin ko sa kanya. "Ay oo, dumami kasi ang mga order na halaman ng mga customer namin. Kaya hindi na ako nakaalis dito sa bahay namin. Pero bukas nandun ako. Yun ay kung nandun ka rin," ang sabi pa niya. "Oo, nandun din ako bukas. Kita tayo ha. Asahan ko yan," sagot ko naman. 7 PM na nang tumawag ako sa kanya noon, Papa Dudut. Tapos na rin ang trabaho ko kaya naman wala na akong ibang ginawa noon sa apartment. Ang tawag na yon ay umabot hanggang sa hating gabi. Sobrang enjoy kasing kausap si Elena kaya hindi ko na rin namalayan ang oras. Ewan ko ba Papa Dudut kung bakit noon ko lang siya sinubukan na tawagan. Hinintay ko pa talaga ang 1 linggo bago ko ginawa yon. Siguro nga kasi ang buong akala ko ay hindi ako type ni Elena. Yun pala ay matagal na niyang hinihintay ang tawag ko. Araw ng Sabado ang kinabukasan noon kaya wala rin akong trabaho. Muli nga kami nagkita ni Elena at para bang hindi kami nag-usap sa tawag dahil halos walang katapusan ang naging kwentuhan naming dalawa. Noon lang talaga ako ulit naging ganon kasaya kasama ang isang babae, Papa Dudut. Pagkatapos naming magkape ay namasyal din kami sa may seaside ng MOA. Niyaya ko siyang manood ng sine noon pero mas gusto niya raw na maglakad-lakad para makapagkwentuhan kaming dalawa. Sa ganoong paraan daw ay mas makikilala namin ang isa't isa, Papa Dudut. Kaya sa buong araw, Papa Dudut ay puro lakad, kwentuhan at tawanan lang talaga ang ginawa namin ni Elena. Simpleng date lang yon pero sobrang saya. Bago ko nakilala si Elena ay ilang taon na rin akong walang karelasyon, Papa Dudut. Medyo workaholic din kasi akong tao kaya nawala na rin ako ng oras para makipag-date. Wala naman na akong mabigat na responsibilidad dahil ulila na ako sa mga magulang at wala ring kapatid. Kaya naman nang magtagpo nga ang landas namin ni Elena, naisip ko na siguro ay oras na rin para bigyan ko naman ang kasiyahan ng sarili ko. Nang gumabi na ay inihatid ko na siya sa may sakayan ng jeep pauwi sa kanila. May sarili akong sasakyan noon, Papa Dudut, pero tumanggi siya
na magpahatid sa bahay nila dahil masyado raw yung malayo. Nangako naman siya na magkikita kami ulit. Naging madalas na rin ang pagtatawanan namin noon, pati na ang pagdidate namin ay nasundan na rin. At hindi ko na rin pinatagal pa ang getting to know each other stage namin dahil pinaalam ko na sa kanya na gusto ko siya at liligawan ko siya. May isang buwan rin ang tinagal ng panliligaw ko kay Elena Papadudut. Nakikita lang kami sa coffee shop, namamasyal saglit at gabi-gabi na magkatawagan sa cellphone. Hanggang sa sinagot na nga rin niya ako at isa na nga yata yon sa pinakamasayang araw sa buhay ko, Papadudut. Ewan ko ba pero ang bilis-bilis para sa akin na mahalin ng sobra si Elena noon. At sa bawat araw na lumilipas sa relasyon naming dalawa ay ramdam ko sa sarili ko na mas lalo ko siyang minamahal. Grabe love, ang mahal-mahal naman ng pagkain dito sa restaurant na to. Ang sabi ni Elena nang halos patapos na kaming kumain ng dinner sa isang kilalang restaurant. Ayos lang yan love, minsan lang naman to natatawang sagot ko naman sa kanya. Medyo may kamahalan talaga ang pagkain sa restaurant na yon, pero para sa akin ay sulit ang lahat ng gastusin basta kasama ko lang si Elena. Next time love, kahit sa mga tusok-tusok na lang tayo kumain ha, mas mura na, mas mag-i-enjoy pa ako, ang sabi pa niya. Bakit hindi ka ba nag-i-enjoy dito sa kinakain natin? Kunwari ay nagtatampong tanong ko pa. Siyempre nag-i-enjoy ako kasi kasama kita, kaya lang nanghihinayin lang talaga ako sa gastos, sagot naman niya. Love, 7th month rin naman natin ngayon, ibig sabihin special ang araw na to para sa ating dalawa. Kaya ayos lang na gumastos ako kahit ng malaki. Katwiran ko naman sa kanya. Sige love, ikaw nang bahala. Ikaw naman ang gumastos sa date natin Natatawang sabi niya kasi ayoko talaga na mag-share siya sa mga ginagastos namin kapag ako ang nagyayayang kumain. Mas gusto ko na ako lang ang naglalabas ng pera para sa kanya o sa aming dalawa. Love, may tanong pala ako wika ko. Ano yun? Tanong niya. Kailan mo ba ako ipapakilala sa parents mo? Patanong na sagot ko. Bigla namang naubo noon si Elena. Hindi ko alam kung dahil ba sa kinakain niyang gulay o dahil sa sinabi ko. Love, eto yung tubig Uminom ka muna. Sabi ko bago ko siya inabutan ng baso ng tubig na agad naman niyang kinuha at ininuman. Salamat love, ang sabi ni Elena pagkatapos uminom ng tubig. Ano nga ulit yung tanong mo? Tanong niya. Ang sabi ko, kailan mo ba ako ipapakilala sa parents o sa family mo? Mahigit kalahating taon na kasi tayong magkarelasyon pero ni mama mo, hindi ko pa rin nakikilala, sagot ko. Hindi yun ang unang beses na binuksan ko ang topic tungkol doon. Kahit noong nanliligaw pa lamang ako sa kanya ay bala ko na siyang puntahan sa bahay nila at doon siya formal na ligawan pero ayaw naman ni Elena. Ipapakilala na lang daw niya ako kapag kaming dalawa na. Pero ayun nga at umabot na ng mahigit kalahating taon ang relasyon namin pero iniwasan niya pa rin ang bagay na tungkol doon. Sigurado ka na ba na gusto mong makilala ang pamilya ko? Tanong ni Elena. May pag-aalinlangan sa kanyang boses at mukha ng mga oras na yon. Oo kasi syempre gusto ko ring makilala ang mga magiging future in-laws ko. Nakangiting sabi ko. In-laws? Ulit niya. Oo, in-laws. Kapag kinasal tayo magiging in-laws o pamilya ko na rin ang pamilya mo. Kaya habang maaga pa gusto ko sana na makilala sila. Sagot naman niya. Pakakasalan mo ko? Tanong niya pa ulit. Oo naman. Gusto mo nga bukas na bukas
Magpakasal na tayo. Pabirong sagot ko pero para sa akin ay handa na talaga akong gawin yon. Sira ka talaga, love. Pasinghal na sagot niya bago nagbitaw ng malalim na buntong hininga at muling nagsalita. Pero sige, sa susunod na linggo, dadalhin na kita sa bahay namin at ipapakilala na kita sa mga magulang ko. Ang sabi pa niya. Talaga, love? Totoo na yan? Hindi makapaniwalang tanong ko. Oo, love. Totoong totoo na. Nakangiting sagot niya. May ibang babae akong nakarelasyon bago si Elena na tumagal ng ilang taon. Pero hindi ko masyadong sineryoso, Papa Dudut. Pero itong si Elena, ilang buwan pa lamang kaming nagkakakilala at magkarelasyon ay ramdam ko na sa sarili ko na seryoso ako para sa kanya. Kaya naman gusto ko na rin talagang makilala ang pamilya niya para maiparamdam ko kung gaano ako kaseryoso sa kanya. Nang sumapit nga ang araw na pinangako sa akin ni Elena ay ibinigay na niya sa akin ang address ng bahay nila. Nasa may parting dulo na yon ng Maynila na medyo mahirap hanapin pero nagawa kong marating. Mataas ang gate sa harapan ng bahay ni na Elena. May 3 palapag yon. Malayo rin ang mga kapitbahay mula sa bahay na yon kaya malaki ang naging espasyo para sa mga inaalagaan at binebenta nilang halaman. Pero ang pinakaumagaw ng pansin sa akin ng araw na yon, Papa Dudut, ay ang napakalaking puno ng balete na nasa loob mismo ng bakuran ni na Elena. Hindi naman yun ang unang puno ng balete na nakita ko pero siguro yun na ang pinakamalaki sa lahat ng balete na nalapitan ko. Malapad yun, matataba ang ugat at maraming mga baging at sanga na nakapalibot. Sa laki ng puno na yun ay parang may kung ano nang nilalang ang nakatira doon. Ang laki ng puno na yan, oh. Bahagya akong napapitlag nang may biglang magsalita sa tabi ko. Nalingunan ko ang isang matandang babae na siguro ay nasa 50 years old na ang edad. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ng malaking puno na nasa aming harapan. Oo nga po eh. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalaki na balete tree. Sagot ko naman. Mas matanda pa yata sa akin ang puno na yan eh. Mas matanda pa rin sa nanay ko o sa nanay ng nanay ko. Kung hindi ako nagkakamali, mahigit 300 na ang edad ng puno na yan. Ang kwento pa ng babae. Grabe, ang tanda na rin po pala, no? Komento ko naman. Ikaw bang kasintahan ni Elena? Tanong niya nang humarap sa akin. May kaliitan siyang babae, medyo kubado na at malalim ang wrinkles ng kanyang mukha. Opo, ako nga po. Jake po ang pangalan ko. Sagot ko naman. Ako si Manang Mayet, ang katiwala sa bahay na to. Niyaya ka ba ni Elena na pumunta rito sa bahay nila? Muling tanong niya. Opo, pero gusto ko po talaga na pumunta dito para makilala ko na rin po ang mga magulang ni Elena. Muling sagot ko. Kaya pala, wika niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Ako naman ang nagtanong. Alam mo kasi, ikaw pa lang ang kauna-unahang lalaki na pumunta rito sa bahay para kay Elena. Ikaw pa lang din kasi ang naging nobyo ng alaga ko na yan. Sabi ni Manang Mayet na hindi diretsong sinagot ang tanong ko. Matagal ko na rin pong gusto na pumunta rito sa bahay ninyo kaya lang palagi raw po kasing wala tao dito eh. O kaya ay busy kayo sa mga paghahalaman. Kaya ngayon niya lang po ako pinayagan na makarating dito. Pero Manang Mayet, ano pong ibig sabihin niyo doon sa... Hindi ko na naituloy ang sinasabi ko nang makarinig ako ng kakaibang ingay. Nagpalingalinga ako sa paligid ng puno at hinanap ko kung saan nanggagaling yon. Bakit? Nagtatakang tanong ni Manang Mayet. Hindi niyo po ba naririnig yon? Patanong na sagot ko.
Ang alin? Muling tanong niya. May narinig po kasi akong ingay. Parang iyak ng mga sanggol. Sagot ko habang patuloy sa paghahanap kung saan nanggagaling ang ingay. Umalis na ako sa kinakatayuan ko at naglakad patungo sa may likuran ng puno. Jake? Halos pasigaw na tawag ni Manang Mayet na nagpahinto sa paglalakad ko at kaagad na napalingon sa kanya. Halika na sa loob ng bahay at kanina ka pang hinihintay ni na Elena. May otoridad na utos niya. Ayoko pa sanang sumunod sa kanya pero bigla na ring nawala ang naririnig kong mga ingay. Bigla nang nawala ang iyak ng mga sanggol na hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba. Nang pumasok kami sa loob ng bahay ni Manang Mayet ay namangha talaga ako ang mga mata ko sa laki noon at mga antigong gamit sa loob. Sinalubong na rin kaagad ako ni Elena at pinakilala sa mga magulang niya na naghihintay sa may sala. Saglit kaming nagkwentuhan doon bago kami tinawag ni Manang Mayet para sabihin na handa ng pagkain para sa hapunan. At sa malaki nilang kusina ay doon namin pinagpatuloy ang aming kwentuhan. Kagaya ni Elena ay masaya ring kausap ang mga magulang niya, Papa Dudut. Marami ring kwento ang mga ito at kita ko sa mukha nila na masaya silang nakilala nila ako. Masaya sila na sa wakas daw ay may nobyo na ang nag-iisa nilang anak, Papa Dudut. Mula nang makilala ko ang mga magulang ni Elena na sina Tita Loisa at Tito Jojo, pakiramdam ko ay mas lalong tumibay ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Noong mag-dinner kasi kami sa bahay nila ay ramdam ko na tanggap nila ako at gusto talaga ako ng mga magulang niya. Inimbitahan pa nga nila ako sa darating na birthday celebration ni Tita Loisa at sana raw ay hindi ako mawala dahil excited din daw ang ibang kamag-anak nila na makilala ako. Sa ilang oras na pag-stay ko doon ay medyo tahimik lang si Elena. Iniisip ko na lang na siguro ay nahihiya siya kaya hindi siya masyadong nagsasalita. Pero natapos ang dinner sa bahay nila sa isang masayang kwentuhan. Napakalaki talaga ng bahay ni na Elena. Matagal na ako sa Maynila dahil mula nang makatapos ako ng college ay doon na ako nagtrabaho. At hindi ko alam na may ganong mansyon pala sa may dulo ng Maynila. Old style mansion yon na medyo may pagka-modern dahil siguro na renovate na. Ang sabi nga ni Elena ay matagal na raw sila sa bahay na yon. At kaya raw talaga malaki yun ay dahil madalas na doon ginaganap ang Bible study ng kanilang relihiyon. Nang sabihin sa akin ni Elena ang pangalan ng relihiyon nila ay hindi yon pamilyar sa pandinig ko. Ang sabi niya naman ay parang kapareho lang yon ng relihiyon na Katoliko kaya hindi na rin ako masyadong pang nag-usisa. Dumating ang araw ng celebration para sa birthday ni Tita Loisa at sobrang dami nilang bisita ng araw na yon, Papa Dudut. Pinakilala ako ni na Tita Loisa sa ibang mga bisita doon na kamag-anak daw nila at lahat sila ay malaki ang mga ngiti sa akin. Ewan ko ba, yung nakita kong saya sa mukha ng mga magulang ni Elena nang makilala nila ako ay ganun din ang nakita kong saya sa mukha ng mga bisita nila. Lahat sila ay parang na-excite sa pagkakaroon ni Elena ng boyfriend. Mahiyain nga raw kasi si Elena at hindi nila inaasahan na maliligawan pa raw ito ng isang gwapong kagaya ko. Pwera biro yun, Papa Dudut. Yun na yun talaga ang sinabi nila sa akin noon kaya naman na-feel ko talaga na gusto nila ako para kay Elena. Nang magpaalam ng umuwi ako ay inihatid ako ni Elena sa may labas ng bahay nila. Yung tingin ng mga bisita ay nakahatid din sa akin hanggang sa makalabas ako ng bahay. Love? Pwede bang humingi ng favor? Tanong sa akin ni Elena nang makalabas na kami ng bahay. Sige love, kahit ano pa yan, kaagad na sagot ko. Pwede bang wag ka na lang ulit pupunta sa bahay namin? Pakiusap ni Elena. Ha? Bakit naman? Labis ang pagtataka na tanong ko.
Basta, tipid na sagot niya. Love, hindi naman pwedeng tanggapin ko ang sagot mo na yan. Para hindi na ako pumunta sa bahay ninyo. Sinabi ko naman sa iyo dati, di ba, na seryoso talaga ako sa iyo at sa relasyon nating dalawa. Kaya hanggat pwede, gusto ko na makilala ang pamilya mo. Katwirang ko naman. Hindi mo kasi ako maintindihan, love eh. Wika niya na para bang hirap sa kung ano man ang gusto niyang iparating sa akin. Bakit hindi mo subukan na i-explain sa akin at baka mas maintindihan ko? O baka naman hindi ka pa seryoso sa kung ano man ang meron sa ating dalawa? May pagtatampong sabi ko. Napansin ko rin kasi noon na pagkatapos ng unang gabi na nakilala ko ang mga magulang niya ay medyo nagiba ang pakikitungo niya sa akin ni Elena, Papa Dudut. Naging malamig siya at hindi masyadong tumatawag at nakikipagkita sa akin. Siyempre seryoso ko sa iyo kasi mahal kita. Naninibago lang ako kasi nasabi ko naman sa iyo na hindi ako ganun ka-open sa pamilya ko tungkol sa sariling buhay ko. Kaya naiilang ako kapag pumupunta ka sa bahay namin. Pagpapaliwanag pa niya. Medyo nakahinga ako ng maluwag sa sinabi niya kasi akala ko kung anong dahilan na ang gusto niyang sabihin sa akin. Love, masanay ka na sa ganito. Kasi eventually magiging isang pamilya na rin tayo. Kaya hayaan mo na ako makipaglapit sa pamilya mo dahil gusto ko rin na makita nila na seryoso ako sa iyo at mahal kita. Ang sabi ko sa kanya. Nagbitaw ng malalim na buntong hininga si Elena bago siya nagsalita, Papa Dudut. Sige, ikaw ang bahala. Sige na. Umuwi ka na at baka maabutan ka pa ng traffic. Ingat ka, love. Ang wika niya. Hindi rin naman naging madalas ang pagdalaw ko sa bahay ni na Elena, Papa Dudut. May kalayuan kasi talaga yon mula sa tinutuluyan kong apartment. Kaya nagkikita na lang kami ni Elena sa may coffee shop o sa mall na madalas naming tambayan at pasyalan. Minsan din ay nagche-check-in kami sa motel para mas maiparamdam namin sa isa't isa ang pagmamahalan namin. Sa madaling salita ay may nangyayari na rin po sa amin ni Elena. Mula nang umabot ng 1 taon ng relasyon naming dalawa. Kaya nang sabihin sa akin noon ng girlfriend ko na buntis siya at dinadala niya ang magiging anak namin, hindi na ako nagulat. Kinabahan ako, oo syempre, kasi iyon ang unang pagkakataon na may nakarelasyon ako na nabuntis ko. Pero mas na naig sa akin ng excitement kasi kahit papaano naman ay ramdam ko na handa na ako sa ganong klase ng responsibilidad. Kaya namang kinumbinsi ko siya na kausapin namin ang mga magulang niya para ipaalam ang tungkol sa pagbubuntis niya. Kaya lang ang gusto sana ni Elena ay magtana na kaming dalawa at magpakalayo-layo. Natatakot daw kasi siya na baka magalit ang mga magulang niya. Mabuti na lang at nakumbinsi ko siya na ipagtapat namin ang lahat sa mga magulang niya dahil ayoko rin naman na magtago kaming dalawa ni Elena. At nang linggo ding yon ay dumalaw na ako sa bahay ni na Elena para ipagtapad sa mga magulang niyang lahat. Habang naghahapunan kami ay masaya kaming nagkwekwentuhan at talaga namang kinakabahan na ako noon. Hanggang sasabihin ko na nga sa kanila ang pakay ko sa pagpunta ko noon sa bahay nila. Ang ibig sabihin magiging lolo at lola na kami? Nakangiting tanong ni na Tita Loisa nang sa wakas ay masabi ko na ang tungkol sa pinagbubuntis ni Elena. Opo tita, sinamahan ko si Elena na magpa-check up nung 1 araw at nalaman po namin na magdadalawang buwan na po siyang buntis. Medyo kinakabahan na sagot ko. Naku, nakakatuwa naman yung balita na yan. Ang wika pa ni Tita Loisa na baka sa mukha ang excitement. Hindi po kayo galit? Tanong ko.
Ang dahilan kasi ng kaba ko noon ay nang sabihin sa akin ni Elena na sigurado raw na magwawala sa galit ang mga magulang niya kaya ayaw niyang ipaalam sa mga ito ang tungkol sa pagbubuntis niya. Pero nang araw na yun walang sino man kina Tita Loisa at Tito Jojo ang mukhang galit o nainis dahil sa mga sinabi ko sa kanila. Pareho silang tila excited sa nangyaring pagbubuntis ng anak nila. Bakit naman kami magagalit? Apo namin yung pinagbubuntis ng anak namin. Isa pa, matagal na namin gustong magkaapo dito kay Elena. Si Tito Jojo naman ang nagsalita na halatang natutuwa din. Mabuti pa ayusin na natin ang lahat para sa magiging kasal ninyong dalawa. Suhestyon naman ni Tita Loisa. Walang kasal na magaganap dahil hindi kami magpapakasal ni Jake. Biglang sabi naman ni Elena. Kanina pa siyang tahimik at noon lang siya nagsalita pero ang tingin niya ay nasa plato na kaharap niya. Seryoso rin ang mukha niya na hindi ko maintindihan kung bakit. Pero kailangang panagutan ni Jake yung batang dinadala mo. May otoridad na sabi naman ni Tito Jojo. Oo nga love. Handa naman akong pakasalan ka kaya okay lang sa akin na ayusin natin ang lahat. Medyo nauutal na sabi ko dahil sa tensyon na namamagitan noon kay Elena at sa mga magulang niya. Pero ayoko nga, hindi niyo ba naiintindihan yon? Sagot ni Elena na ang tingin ay nasa mga magulang na niya. Tapos ano? Hahayaan mo na lang na magbuhay binata ang tatay ng batang nasa tiyan mo? Muling seryosong tanong naman ni Tito Jojo. Sinabi naman ni Jake na pananagutan niya ako, hindi po ba? Ibig sabihin po Papa, hindi niya ako tatakbuhan. Ayos na ako sa kung anong meron kaming dalawa. Pero hindi na muna kami magpapakasal. Matigas na sabi pa ni Elena. Medyo naguluhan na ako sa nagiging batuhan ng kanilang pag-uusap Papa Dudut. Nagigets ko naman na gusto lang ni Tito Jojo na panagutan ko ang bata kaya gusto nila kaming makasal ni Elena. Pero bakit parang ayaw na ayaw ng girlfriend ko? Kung ayaw mo magpakasal kayo, sige bahala ka. Pero hindi ka na makakalabas ng bahay na to. Utos ni Tito Jojo. Hindi po pwede yon Papa. Ang angal naman ni Elena. Paano ko masisigurado na hindi nyo itatakas ang anak nyo? Kaya sa ayaw nyo at sa gusto, wala nang aalis sa bahay na to. Tapos ang usapan na to. Muling sabi ni Tito Jojo bago padabog na umalis sa hapagkainan. Nang gabi na yon, Papa Dudut ay nagkasundo kami na doon muna ako titira sa bahay ni na Elena Papa Dudut. Si Tita Loisa nagsuggest noon dahil iniisip raw ni Tito Jojo na tatakasan ko ang responsibilidad ko sa anak nila. Pero ang hindi ko lang maintindihan na yung sinabi ni Tito Jojo na itatakas daw namin ni Elena mula sa kanila ang baby namin. Bakit naman namin gagawin yon? Hindi ko rin maintindihan kung bakit ayaw pa ni Elena na magpakasal kaming dalawa. Ayaw din niya na tumira ako doon sa kanila. At nang magkausap kaming dalawa ay sinabi niya na hindi pa raw kasi siya handang magpakasal. At iniisip niya lang daw ang sitwasyon ko kaya ayaw niya na doon ako tumira sa kanila. Pero sinabi ko naman na ayos lang dahil pwede ko naman dalihin kahit saan ang trabaho ko basta may internet na maayos. Sa kabila ng explanation niya ay naguguluhan pa rin ako sa nangyari sa bahay na yon. Para kasing may mali, parang may dapat akong malaman na ayaw nilang sabihin sa akin. Iniwan ko na nga ang apartment ko at doon ako kina Elena tumira Papa Dudut. Dahil solo namin ni Elena ang kwarto na nasa ikalawang palapag ay hindi naman ako nahirapan na mag-adjust, lalo na kapag nagtatrabaho ako. Mabait din ang pakikitungo sa akin ng mga magulang niya at palaging sinasabi na ituring ko lang daw na bahay ko na rin ang bahay nila. Maayos naman ang unang mga araw ko sa pagtira doon, medyo nawiwirduhan lang ako. Nang minsang magising ako ng 3:00 ng madaling araw at makarinig ako ng ingay mula sa labas ng bahay. Nang sumilip ako ay bahagya pa ako napaatras nang makita ko ang 20 tao doon
na lahat ay nakasuot ng puti. Ang mga lalaki ay nakaputing t-shirt at pantalon. Ang mga babae nakabistid ng puti at may mahabang belo na tumatakip sa kanilang mukha. Lahat sila ay nakapalibot sa malaking puno ng balete. Nakaluhod na tila ba nagdarasal. Muntik pa akong mapasigaw ng bahagya akong hilahin ni Elena palayo sa pinagkukublihang kong pinto. Bumalik kami sa kwarto at sinabihan niya ako na dapat daw ay hindi ako lumalabas ng madaling araw dahil baka maabala raw ang pagmimisa ng parents niya at mga ka-churchmate nila. Marami pa akong gustong itanong pero hindi ko na nagawa pa dahil niyaya niya akong matulog noon. Dahil gusto niya raw na magpahinga at inaantok na siya. Pero grabe, Papa Dudut. Misa ng 3:00 ng madaling araw sa harapan ng isang malaking puno. Anong klaseng simbahan ang gumagawa noon? Nagsisimula na tuloy talaga akong mag-isip, Papa Dudut, na anong klase bang relihiyon ang kinakaaniban ng partner ko. Ilang buwan pa ang lumipas bago safe na naipanganak ni Elena ang baby namin. Hindi na siya dinala sa ospital dahil may kakilala na kumadrona ang mga magulang niya na nagpaanak sa kanya sa bahay nila. Sobrang saya ko talaga ng unang beses kong mahawakan ang anak namin. Kasi kahit na hindi pa kami kasal ni Elena ay pakiramdam ko ay isa na kaming ganap na pamilya. Kitang-kita ko rin sa mukha ng mga magulang ni Elena kung gaano kasaya ang mga ito. May kakaiba sa mga ngiti nila na hindi ko maintindihan kung ano, Papa Dudut. Lalo na sa tuwing karga nila ang anak ko. Nagbubulungan sila habang titig na titig sa baby ko. Love, pasok lang ako sa loob kasi tulog na tong si baby. Ilalagay ko lang siya sa crib niya. Paalam sa akin ni Elena habang nasa may veranda kami ng bahay. Nakaharap ako sa laptop ko habang siya naman ay nagpapadede noon sa mag-iisang buwan na naming anak na nakatulog na pala. Sige lang, love. Sagot ko naman na hindi inaalis ang tingin sa laptop ko. May report kasi ako na kailangang tapusin noon kaya busy ako sa ginagawa ko. Nang makaalis si Elena ay saglit kong naramdaman ang katahimikan. Hanggang sa makarinig ako ng munting ingay, Papa Dudut. Mga iyak ng sanggol. Hindi lang isa, 2 o 3. Marami yon, mga iyak ng mga sanggol. Inilibot ko ang paningin ko sa malawak na bakuran. Walang hayop doon o mas lalong walang sanggol. Nawala ang mga iyak hanggang sa marinig ko na naman. Nanggaling yon sa hindi kalayuan mula sa kinakaupuan ko. Nilibot ko pa ang tingin ko hanggang sa maabot ng tingin ko ang malaking puno ng balete. Parang doon naman ang gagaling ang mga iyak. Jake, narito na ang kape mo. Ang wika ni Manang Mayet na halos nagpatalon sa akin mula sa kinakaupuan ko. Ayos ka lang? Tanong niya na mapansin niyang kakaibang kinikilos ko. Inilagay na niya sa may katabi ng laptop ko ang isang tasa ng kape na nasa ibabaw ng platito. Saglit akong nakiramdam sa paligid pero naglaho na ang mga iyak ng sanggol. Opo, ayos lang po. Salamat po dito sa kape, Manang. Ang sabi ko naman sa kanya. Hindi kaagad siya umalis at umupo sa may katapat kong upuan habang ako ay tinuon ko ulit ang atensyon ko sa kaharap kong laptop. Ilang saglit na katahimikan at tanging pagka-type ko lang sa laptop ang maririnig sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa matapos ako sa ginagawa ko at saglit na nag-inat bago inabot ang tasa ng kape. Ang sarap po nitong kape na timpla ninyo, Manang Mayet. Puri ko sa matanda na nakaupo pa rin at nakatingin lang sa akin. Salamat at nagustuhan mo, sagot naman niya. Ganito po kasi talaga ang gusto kong timpla, matapang na medyo matamis. Ang kwento ko naman. Ganyan talaga ako magtimpla ng kape dahil ganyan din ang gustong timpla ni na Elena. Jake, matanong ko lang.
Hanggang kailan kayo mananatili ng anak mo sa bahay na to? Tanong ni Manang Mayet. Siguro po depende kay Elena. Kasi ayoko pong pangunahan ng mga desisyon niya. Sagot ko. Mahal mo ba talaga si Elena? Muling tanong niya. Syempre naman po. Kaagad na sagot ko. Mahal mo ba ang anak ninyo? Tanong niya pa. Opo Manang, syempre. Medyo naguguluhan na sagot ko kasi weird ng mga tanong niya. Kung mahal mo sila, lumayo na kayo sa bahay na to. Halos pabulong na sabi ni Manang Mayet. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Ako naman ang nagtanong. Marami ka pang hindi alam tungkol sa pamilya ni Elena. At mas mabuti pa na umalis ka na lang dito kasama ang anak mo kaysa sa malaman mo ang tungkol sa kanila. Basta Jake pag-isipan mo tong mabuti. Kung gusto mo ng tahimik na buhay, hindi mo makukuha yon hanggat nandito ka sa bahay na to. Ang sabi ni Manang Mayet bago siya umalis sa katapat kong upuan. Gusto ko pa sana siyang habulin at itanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga sinasabi niya. Pero dumating na noon si Elena at tumabi sa akin. Ewan ko ba Papa Dudut pero hindi ko na nasabi kay Elena ang tungkol sa mga sinabi ni Manang Mayet. Para kasing bigla ko na lang naramdaman na hindi ko pa talaga masyadong kilala ang partner ko. Parang may dapat akong katakutan sa kanya. Papa Dudut, magdadalawang buwan na ang baby namin ni Elena nang mapansin ko ang kakaibang kilos ng partner ko pati na ang mga tao sa bahay. Umiiwas na sa akin si Manang Mayet at madalas na kinakato kami sa kwarto ng mga magulang ni Elena. Mangungumusta o kaya ay sisilipin lang ang baby namin. Para bang gusto lang nilang makasigurado na nasa kwarto pa namin si baby. Nang minsang naghahaponan kami ay bigla na lang sinabi ni Elena kina Tito Jojo at Tita Eloisa na bubukod na kami ng bahay kahit wala pa naman kaming pinag-uusapan na ganon. Nagulat talaga ako lalo na sa galit na nakita ko sa mukha ni Tito Jojo. Sinabi nito na kung aalis daw kami ni Elena ay hindi raw namin pwedeng dalhin ang baby namin. Hanggang sa hindi na nga ulit tinapos ni Tito Jojo ang pagkain niya at umalis na siya sa hapagkainan at sinundan ni Tita Loisa. Nang makapagsolo kami ni Elena sa kwarto, tinanong ko sa kanya kung bakit sinabi niya yon. Sumagot naman siya na gusto niya lang talaga na magkaroon kami ng sarili naming buhay at hindi namin magagawa yon kung nandun kami sa bahay nila. Dapat sinabi mo sa akin. Para hindi ako nagulat kanina, ang sabi ko sa kanya. Gusto ko nang mainis dahil sa mga desisyon niya na pabigla-bigla at hindi man lang sinasabi sa akin. Kapag ba ginawa ko yun, ipapayag ka na umalis ka sa bahay na to? Tanong niya. Oo naman kasi alam mo naman na kung anong gusto mo, dun lang ako. Sagot ko. Di umalis na tayo ngayon, biglang sabi niya. Love. Hindi natin pwedeng gawin yon kasi sigurado ako na magagalit ang mga magulang mo. Ang payo ko sa kanya. Ayoko ng magulong pamilya kaya hanggat maaari ay ayoko ring magulo ang pamilya nila. Wala na kasing makikilala na lolo at lola sa side ko ang anak namin at ang gusto ko maging malapit din sa baby ko ang mga magulang ni Elena kagaya ng ibang normal na bata. Ay na nga sinasabi ko Hindi ka kagad sasang-ayon sa gusto kong mangyari, ang sabi niya. Dahil ayokong masira magandang relasyon ninyo ng mga magulang nyo. Pwede naman tayong magpaalam ng maayos sa kanila tapos saka tayo aalis. Hindi kagaya nito na pabigla-bigla ka sa mga sinasabi mong desisyon, ang sabi ko naman. Hindi mo kasi ako naiintindihan? Giit pa niya na medyo naiiyak na. Ano ba yung hindi ko maintindihan? Sabihin mo sa akin ng maayos para hindi ako naguguluhan kagaya ngayon. Ang sabi ko naman sa kanya. Basta, gusto ko nang umalis tayo sa bahay na to. Sabi niya bago ako tinalikuran at lumabas na siya ng kwarto.
Hindi rin naman natuloy ang gusto niya na pag-alis namin sa bahay na yon, Papa Dudut. Kinausap kasi siya ng mga magulang niya sa isang kwarto nang hindi ako kasama at mula noon ay hindi na niya binanggit pa ang tungkol sa gusto niyang mangyari na pag-alis namin. Kaya lang naging malamig na ang pakikitungo nila sa isa't isa. Hanggang isang araw na kailangan kong pumunta sa opisina namin at maghapon akong wala sa bahay. At nang makauwi ako ay rinig ko mula sa labas ng bahay nila ang mga sigawan nila. Hindi ko alam ang pinagtatalunan nila at hindi ko rin alam kung bakit, pero tumayo pa ako noon sa may pinto para makinig sa kanilang pag-uusap. Sinasabi ko na nga po na ayoko sa gusto niyong mangyari ang boses ni Elena. Pero wala ka nang magagawa dahil nakatakda na ito mangyari. Ang boses naman ni Tito Jojo. Elena naman, akala ko ba nagkasundo na tayo tungkol sa bagay na to? Matagal na itong nakaplano. Ang boses naman ni Tita Loisa. Hindi naman po kasi madali ang pinapagawa ninyo sa akin. Hindi ko kayang gawin yon. Pero dapat alam mo na ang patutunguhan ng lahat ng ito bago ka pumasok sa ganitong sitwasyon. Kasalanan mo rin to. Kaya hindi ka na pwedeng umangal ngayon. Sigaw pa ng papa niya. Palibasa, hindi kayong mawawalan kaya ayos lang sa inyo na gawin ko yun. Sagot naman ni Elena. Naguguluhan ako sa pagtatalo nila. Anong pinapagawa ni na Tito Jojo at Tita Loisa na labag sa kalooban ni Elena? Ano ba yung bagay na sinasabi ni Elena ayaw niyang mawala? Yun kayang dahilan kaya gusto na niyang umalis kami kaagad sa bahay na yon. Patuloy pa sana akong makikinig sa usapan nila nang bahagya ko nang matulak ang pinto nang hindi ko sinasadya. Alam ko na nakagawain ng ingay dahil sa paglangit-ngit ng pinto kaya tuluyan ko nang tinulak para magpanggap na kauuwi ko lang. Sabay-sabay silang tatlo na napatingin sa akin na halatang nagulat kasunod ang pagtahimik nila. Umiiling na bigla na lamang pumanhik ng hagdanan si Tito Jojo kasunod si Tita Loisa at naiwan naman si Elena na nagpupunas ng kanyang luha. Anong nangyari? Tanong ko. Wala, sagot ni Elena na umiiling din. Wala pero umiiyak ka nakikipagtalo sa mga magulang mo? Wika ko. Ano lang? Nalaman ko kasi na gusto nilang ibenta tong bahay namin nang hindi nila sinasabi sa akin. Kaya ayun, nagalit ako sa kanila. Sagot niya. Pero alam kong nagsisinungaling lang siya. Kilala ko si Elena at alam ko kapag hindi siya nagsasabi ng totoo. Pero ano ba talaga ang tinatago nila sa akin? Love, may dapat ba akong malaman? Muling tanong ko. Kaagad na umiling si Elena bago pilit nang umiti. Siyempre wala. Kasi lahat naman alam mo na tungkol sa pamilya namin. Kumain ka na ba? Magbihis ka na sa kwarto at ipaghahanda kita ng hapunan, love. Hindi ko na rin napigilan si Elena sa pag-alis niya sa harapan ko. Kilala ko kasi siya. Kapag ayaw niyang sabihin ang tungkol sa isang bagay ay hindi talaga siya magsasalita. Mas naging kakaiba ang kinikilos ng partner ko noon, Papa Dudut. Madalas ko siyang nakikitang umiiyak habang karga-karga ang baby namin. Minsan din ay naririnig ko siya na nagsusorry sa anak namin pero wala naman siyang sinasabi na dahilan. Sinubukan ko pa siyang kausapin sa kung ano ang dinadala niya pero hindi siya nagkukwento ng kahit na anong tungkol doon. Palagi lang niyang sinasabi kung gaano niya kamahal ang baby namin. Kapag matutulog na kami ay palagi siyang nakayakap ng mahigpit sa akin. Sinasabi niya na ang swerte niya raw kasi nakilala niya ang isang kagaya ko. Ang swerte niya raw na dumating ako sa buhay niya. At kung ano pa man daw ang mangyari sa hinaharap naming dalawa ay hindi na raw sana dumating pa ang araw na kailangan naming magkahiwalay. Halos magtatatlong buwan na noon ang baby namin at malapit na ang binyag niya.
nang mapadalas ang pagbimisa ng mga magulang ni Elena kasabay ng mga churchmate nito sa may labas ng bahay nila. Kagaya nung una ko silang nakita ay para bang sinasamba nila ang puno ng balete dahil may mga kandila pa yon sa paligid habang dinadasalan nila. Hindi ko alam kung anong lengguwahe ang gamit nila pero para silang nag-oorasyon. Natatakot nga ako noon na baka bigla na lang silang humarap sa akin at maglakad palapit sa kinakatayuan ko. Ayokong aminin noon, Papa Dudut, pero para talaga silang kulto sa paningin ko. Sinubukan ko din namang hanapin sa internet ang relihiyon nila pero bigo akong mahanap yon. Kaya pilit ko na lang kinukumbinse ang sarili ko na walang mali sa relihiyon na kinakaaniba ng pamilya ng girlfriend ko. Jake! Jake, gising! Nalimpungata ng mahimbing kong pagtulog sa boses ni Elena at mahina niyang pagyugyog sa akin. Ano yun? Tanong ko habang kinukusot ko pa ang mata ko at tumingin sa rilon na suot ko. Pasado 2:00 pa lang ng madaling araw yon. Bumangon ka na dyan. Kailangan mo nang umalis dito. Mahina ang boses ni Elena pero may otoridad. Ha? Bakit? Naguguluhang tanong ko. Mas lalo akong naguluhan nang makita ko ang isang maliit na bag na nasa may tabi ng kama namin. Inayos pa ni Elena ang pangalawang bag. Basta Jake, kailangan mo nang umalis dito kasama si baby. Utos niya habang patuloy sa ginagawa niya. Naluluhan ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ni-explain ang mga nangyayari, ang sabi ko pa. Pero hindi na nagpatinag si Elena at kinuha si baby bago nilagay sa isang baby carrier. Wala na akong oras para magpaliwanag, basta sundin mo na lang ang sinasabi ko. Kailangan mo nang umalis. Kayo dito ni baby. Doon na kayo sa may likod dumaan para… Sandali nga Elena. Itigil mo nga kung ano muna yung ginagawa mo. Putol ko sa mga sinasabi ni Elena bago ko siya hinawakan sa magkabilang balikat niya. Ano ba ang dapat kong malaman? Ano ba talagang hindi mo masabi sa akin tungkol sa pamilya mo? Sabihin mo na sa akin ang totoo. Ano ba talaga? Naguguluhang tanong ko pa. Hindi kami mga pangkaraniwang tao. Nauutal at medyo naiiyak na sagot ni Elena. Ano? Usal ko. Jake, hindi ako kagaya mo. Ibang Panginoon ang sinasamba namin. Ang misa na ginaganap sa labas ng bahay tuwing 3:00 ng madaling araw ay mga dasal na binubulong nila. Ang mga bisita na nakikilala mo dito sa bahay namin, hindi yun mga pangkaraniwan lang kagaya ng inaakala mo. Dahil dito sa relihiyon namin, dito sa pamilya namin, palagi namin kailangan na magkaroon ng iaalay sa Panginoon namin na nasa loob ng puno ng balete. Ang puno na yon, yun ang puno ng buhay para sa aming relihiyon. At isang sariwang dugo at puso ng tao na walang bahid ng kasalanan dito sa mundo ang kailangan naming ibaon sa lupa. Kung nasaan ang puno ng buhay, kapalit ang matiwasay at mas mahabang buhay para sa aming mga nananalig sa kanya. Naiiyak na sabi pa niya. Sinasabi mo ba na ang anak natin ang iaalay nyo? Nanginginig ang boses na tanong ko. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko noon. Nanginginig pa rin ang buo kong katawan, Papa Dudut. Oo. Kaya nga kailangan nyo nang umalis dito dahil ayokong mapatay kayo ng pamilya ko. Ayokong mamatay kayo ng baby natin, Jake. Naiiyak na sabi pa ni Elena. Paano ka? Bakit ako lang at si baby ang pinapaalis mo? Tanong ko dahil ayokong umalis nang hindi siya kasama. Dahil hindi ako pwedeng mawala sa pamilya namin. Kaya umalis ka na at isama mo si baby. Pakiusap pa ni Elena. Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama. Matigas na sagot ko. Ayokong magkahiwalay-hiwalay kami. Ayokong mapahamak si Elena.
Hindi mo kasi ako naiintindihan, Jake. Kapag sumama ako sa iyo, mas lalong hindi ka titigilang hanapin ang pamilya ko. Mas lalo lang magugulo ang buhay mo. Kaya please, umalis ka na at magpakalayo-layo ka na kasama ang anak natin. Muling pakiusapan niya. Nakarinig kami ng kakaibang ingay sa may labas ng bahay. Mula sa bintana ng kwarto ay sumilip kami sa labas at nakita namin ang pagpasok sa gate ng mga babae at lalaking nakaputi. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na pulang rosaryo. Nandiyan na sila kaya kailangan mo nang makaalis dito. Pupunta pa sila sa may kusina para magpulong at samantalahin mo na ang oras na yon. Eto ang susi ng kotse mo. Doon ka sa likod ng bahay dumaan at naghihintay sa'yo doon si Manang Mayet. May ilang gamit na nun sa kotse mo, mga damit, laptop mo at iba pang gamit mo na pinalagay ko na kay Manang kanina pa. Jake, please, kapag nakaalis ka na dito, pumunta ka sa lugar na hindi ko matutunton. Yung hindi rin matutunton ng pamilya ko. Magpakalayo-layo kayo ni baby. Kalimutan mo na ako. Ang bahay na to, ang relasyon nating dalawa. Kalimutan mo na ang lahat ng tungkol sa atin at sa pamilya ko. Naiiyak na pakiusapan ni Elena. Pero paano ko gagawin? Kung mahal na mahal kita, Elena. Umiiyak na tanong ko. Gawin mo yon para sa buhay at kaligtasan ng anak natin. Bigyan mo siya ng normal na buhay. Alam kong mahirap paniwalaan tong sinasabi ko at nangyayari dito sa bahay namin. Pero isa lang ang gusto ko. Ang mabuhay ng normal ang anak ko kasama ka. I'm sorry. I'm sorry kung kailangan mo pang madamay sa magulong buhay ko. I'm sorry kung nagulo ko ang buhay mo. Pero eto ang tandaan mo. Mula ng unang araw na nakilala kita hanggang sa habang buhay, ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. Umiiyak na sabi niya. Saglit pa kaming nagkayakapan at labagman sa loob ko ay sumunod na ako sa pakiusap niya. Kinuha ko si baby na nasa baby carrier at naglagay naman ng tuwalya si Elena sa crib na kahugis ng anak namin. Pinalabas na niya ako ng kwarto habang siya ay nagpaiwan doon. Kailangan daw lumabas na ako lang ang nagtakas kay baby at hindi kasabwat ang partner ko. Mula sa pangalawang palapag ay dahan-dahan akong bumaba habang buhat si baby. Malamig ang panahon ng mga oras na yon pero tumatagaktak ang pawis ko dahil narinig ko ang pag-uusap ng mga taong nasa kusina. Kung paano nila papatayin ang anak ko at pati na rin ako nang hindi sila napapahamak. Walang magulang o kapatid niyang si Jake. Kaya walang maghahanap sa kanya. Oras na patayin natin siya. Ang boses pa ni Tito Jojo. Napakaswerte nyo naman talaga, Jojo, samantalang kami ilang beses na binalikan ng pulis para hanapin ang asawa ng anak namin. Mabuti na lang at mabilis naming napaniwala na adik ang lalaki na yon. Kaya tinigilan na kami ng mga pulis. Ang boses ng isang lalaki. Kaya nga hindi na kami mahihirapan pa ni Jojo. Naialay ang bata sa puno ng buhay. Magdadagdag pa kami ng isang dugo na hindi man malinis. Sigurado naman akong mapapakinabangan ng ating Panginoon. Nakatawang sabi pa ni Tita Loisa na sinundan na rin ang tawanan ng mga tao na nasa kusina. Nanginginig ang mga labi ko at gusto na ring manlambot ng mga tuhod ko pero pilit ko na lang pinatatag. Saglit kong sinulyapan si baby na mahimbing na natutulog bago ikinilos ang nanginginig kong mga binti sa takot. Grabe pala ang ganong pakiramdam. Yung marinig mo mismo na pinagpaplanuhan ka na ng ibang tao sa gagawin nilang pagpatay sa iyo. Kaya naman mas naging maingat ako sa bawat pagkilos ko hanggang sa marating ko ng likod ng bahay kung saan ay naghihintay sa akin si Manang Mayet. Kagaya ng plano ay tinulungan niya akong makadaan doon. Sinigurado niya muna na walang tao sa labas bago niya ako pinapunta sa may garahe. Inintay ko muna siyang makapasok sa bahay bago ko binuhay ang makina ng kotse at nagmamadaling umalis mula sa bahay na yon.
Nadaanan pa ng kotse ko ang mga taong nakaputi na may hawak na pulang rosaryo na naglalakad sa may gilid ng kalsada. Lahat sila ay nakahabol tingin sa sasakyan ko. Mas lalo ko lamang binilisan ang pagmamaneho ko habang ang bag kong nasaan si baby ay safe na naka-seatbelt. May ilang kilometro nang nakakalayo ang kotseng minamaneho ko nang bigla na lang akong maiyak, Papa Dudut. Naiyak ako sa takot, sa kaba at sa kung ano man ang pwedeng bigat na maramdaman ko noon sa dibdib ko na hindi ko maintindihan. Hindi ako makapaniwala na nangyari ang mga bagay na yon sa buhay ko. Pero grabe talagang kilabot na naramdaman ko noon. Pakiramdam ko pa nga noon ay nakaligtas ako sa isang tiyak na kamatayan. Nakaligtas kami ng baby ko sa isang madugong pagkamatay. Tumuloy muna ako sa isang apartel noon bago ko sinubukan na tawagan si Elena pero hindi ko na makontak ang number niya. Hindi ako matahimik noon kaya tinawagan ko rin ang isang kaibigan kong pulis na taga Maynila lang din at nakiusap ako sa kanya na kung pwede puntahan niya ang bahay ni na Elena. Hindi ko sinabi sa kanya ang buong detalye basta pinaalam ko lang na gusto kong masigurado na safe ang girlfriend ko na iniwan ko doon kasama ang mga magulang niya. Pinagbigyan naman niya ako ng kaibigan kong pulis dahil nandun lang din siya nagpapatrol malapit sa lugar na yon. Pero nang kumatok sila sa bahay ay wala na raw ilaw doon at wala na kahit na isang tao man lang na nakita sila o nakausap. Gulong-gulo ang isipan ko noon, Papa Dudut. Gusto kong gumawa ng paraan para hanapin si Elena. O kaya ay magsumbong sa mga pulis pero pinigilan ko ang sarili ko. Kailangan kong mag-isip ng mas mabuti para hindi ako mapahamak o si baby. May ilang araw din kami nagstay ng baby ko sa apartel bago ako nag-decide na sundin ang lahat ng mga pakiusap ni Elena. Nag-resign na ako sa trabaho ko at umuwi sa probinsya ng namayapa kong nanay. Isang lugar na hindi ko nabanggit kay Elena o sa mga magulang niya. At doon nga ay sinimulan ko na ang buhay ko bilang isang single parent sa anak ko. May 6 na taon na ang nakakalipas mula ngayon nang huli kong makita si Elena. Wala na ako naging balita sa kanya at ang sabi rin ng kaibigan kong pulis ay paminsan-minsan ay chinecheck niya ang bahay ni na Elena. Wala na raw tao pa na umuuwi sa bahay na yon. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung totoong kulto nga ba ang relihiyon ni na Elena o sadyang relihiyon lang sila ng mga baliw. Pero kasi Papa Dudut, mula nang matutong magsalita ang anak ko hanggang ngayon ay palagi siyang may sinasabi noon na nakikita niya. Papa, may mga nakaputing tao sa labas ng bahay natin. Kinakawayan po nila ako. Kaagad kong sinisilip kung sino ang tinutukoy niya pero kailanman ay wala akong nakita na kahit sino o ano sa labas ng bahay. Kaya naman hanggang ngayon ay may takot ako sa dibdib ko. Takot na paano kung isang araw ay kumatok na ang mga nakaputing tao na may suot na mahabang belo sa may pinto ng bahay namin at sa pilitan na kunin ang anak ko. Paano kung matunto nila kami at patayin nila ang anak ko? Pero kung sakali man na mangyari yun ay hindi ko ibibigay sa kanila ang anak namin ni Elena. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa nitong sulat ko. Alam ko na medyo mahirap itong paniwalaan pero hindi ko naman pinipilit ang sino man na nakapakinig ngayon ng kwento ko na maniwala sa akin. Dahil sa mundo kung nasaan tayo ngayon, marami pa tayong bagay o nilalang na hindi natutuklasan o nakikilala. Pero ang iba sa kanila ay nakilala at nakasama ko na. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Jake. Ang paniniwala ng tao ay para pong relihiyon na maraming iba't ibang klase. Pero hindi lahat ng pinapaniwalaan natin ay tama, gayon din pagdating sa sinasalihan po nating relihiyon. Maraming salamat Jake sa pagbabahagi mo nitong kakaiba mong kwento, nakakakilabot talaga itong nangyari sa iyo no? At mga nangyayari pa hanggang sa ngayon.
Nakakalungkot lang na napalayo ka na sa pinakamamahal mong si Elena. Pero ganun pa man, ginawa niya lang ang bagay na alam niyang makapagliligtas sa inyo na mag-ama niya. Salamat ulit Jake at sana ay palagi kayong ligtas sa lugar na kinakaroonan niyo sa ngayon. Mga ka-online, may mga paniniwala tayo na akala natin ay hindi totoo at sadyang panakot lamang. Pero wala namang mawawala kung tayo po ay magdodoble ingat, lalo na pagdating sa mga taong nakikilala natin. Kasi pwedeng sila pala ang magdala ng habang buhay na bangungot sa buhay natin. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.